kayo sa SDG or Sustainable Development Goals? Yes, alright. So it seems like yung audience natin is familiar with it. And you are right, ang ating SDG, ito yung mga mahalagang layunin na ginawa ng United Nations para lalong umunlad ang ating mundo in terms of sa kalikasan natin, sa lipunan at sa ekonomiya. Because these goals serve as a compass guiding nations towards a more sustainable, equitable, and resilient future. Kaya naman, I am very excited to welcome our next speaker on stage. Siya ang Executive Director of Mother Earth Foundation. Let's all give a warm round of applause kay Ms. Germaine Deruna. Hi everyone! Hello po! At parang hindi kayo nakapagtanghalian. Hello! Ayan, much better. So hello po ulit. Ako po si Germaine Halandoni Deruna. Ako po ang Executive Director ng Mother Earth Foundation. At kasama rin po ako dito sa Lingap Leads Foundation. Tumutulong-tulong na rin po ako sa kanila na dahil nakikita po natin yung kahalagahan nga ng partnership. And fun fact, si Joffer, hi Joffer, ay kaklase ko po dati. Nung grade school kami, so malapit po ako ang puso ko sa Lingap Leads Foundation. Lalo't-lalo na po sa mga magsasaka. May maiksi lamang po akong kwento regarding sa magsasaka kung bakit din sila malapit sa aking puso. Ako po ay apo at anak ng isang magsasaka. Sa katunayan nga po, may tattoo po ako ng palay. Dahil naalala ko po, yung nanay ko nung bata pa kami, lagi siya nagkukwento sa akin na ang hirap daw po ng buhay ng isang magsasaka. Buong araw na nakabilad sa araw. Iba nga po may kanta na, ang magtanim ay bibiro. So lagi niya po nakukwento yun sa amin at na paintindi niya po sa amin na mahirap ang buhay. Kailangan natin pahalagahan ang ating mga magsasaka. At lalo na po yung bawat butil ng kanin na ating kinakain. At yung lola ko po, kinuwentuhan niya pa po ako noon na ang bawat butil daw po ng kanin na hindi o bigas, na hindi nakakain, ay equivalent sa isang kaluluwa sa purgatorio na hindi makakakyat sa langit. So syempre ako bilang bata, inuubos ko lahat ng pagkain, no? Pero hindi ko po inakala na yung tinutukoy niya na kaluluwa ay kung titignan mo, ay kaluluwa talaga at buhay ng mga magsasaka. Lalo po ako namulat noon, nung maliit ako, naglalakad po ako sa Binyan. Taga Laguna din po ako. Nakita ko po yung mga magsasaka nagbibilad ng ng bigas sa daanan. Pamilyar po tayo doon sa ganung practice, hindi po ba? Siyempre, nung maliit ako yung palay, no? Palay, ang dami po kasing language sa Pilipinas, no? May palay, may bigas, may kanin. Dahil nga po, no, very agricultural country tayo. So may palay na nakabilad. So nakita ko naapakan ng tao. So, syempre kinabahan ako, sabi ko, paano na yung mga kaluluwa? Kasi hindi silang makakain. Little did I know, and eventually I realized when I was growing up, na yung kaluluwa na yon ay buhay talaga ng mga magsasaka. Na sila ay nahihirapan na buhayin ng pamilya, lalo't higit pa magbigay ng pagkain para po sa ating lahat. So dapat po natin silang pahalagahan. Palakpakan po natin yung mga kapatid natin magsasaka. Salamat po sa kanin, sa pagkain po na patuloy nyo ibinibigay sa amin. At nakakatuwa po na ang Lingap Leads Foundation, ayun po talaga ang kanilang layunin para bigyang pagpapahalaga ang ating mga magsasaka. Okay, so pag-usapan na po natin ang sustainability. May idea po ba kayo anong ibig sabihin ng sustainability? Pangmatagalan. Ano pa po? Pag sinabi ko sustainability, sustainable, ano pong ibig sabihin nun para sa inyo? Huwag po natin gawin, sige po ma'am, ano po? Na kaya niya mabuhay na paulit-ulit lang siya. Hindi na uubos. Tignan nga po natin yung technical na definisyon ng sustainability. Next po. Tama po kayo, no? Yung paulit-ulit. It is the ability to exist and develop without depleting natural resources for the future. So bigyan ko lang po ng pagdidiin, without depleting. Pero we can coexist at gumawa pa ng mas maraming bagay, pero hindi natin nababawasan o nauubos ang ating mga likas na yaman. Ang Tagalog nga po ng sustainability ay likas kaya.
So, likas, coming from natural resources at kakayanan nga to exist and develop. Okay po. So, ang topic po natin ngayong hapon ay yung sustainability or yung Sustainable Development Goals ng United Nations. Meron po tayong 17 SDGs. Pero syempre, hindi ko na iisa-isahin yan lahat. Masyado siyang technical, lalo't higit na merong 272 indicators at 169 targets ang SDG. Gusto ko lang pong mag-focus sa unang 5. Yung no poverty, zero hunger, good health and well-being, quality education, and gender equality. Dahil sa tingin ko po, it encompasses the things that we are doing here in Linga Pete's Foundation. Next po. So ito po yung definition ng SDG or ng Sustainable Development Goals. Medyo nabanggit na nga din po siya kanina ng ating mga host, no? SDGs, also known as the Global Goals, dahil yung buong mundo po ang coverage nito, were adopted by the United Nations noong 2015. So ini-aim po na by 2030, kahit pa paano ma-achieve yun. So ilang taon na lang po ang meron tayo? 6 years. Tama po ba? Kung 2015, sinimulan, 2023 na ngayon, 2023, yung aim natin. So meron na lang po tayong 6 na taon. Ito po ay universal call to action to end poverty, protect the planet, and ensure that by 2030, all people enjoy peace and prosperity. So, ibig sabihin po lahat, hindi lang piling tao, piling sektor ng pamayanan, kung hindi lahat. Kasama po lalo't higit yung ating mga sinasabi nga nila, nasa laylayan o nasa medyo lower income brackets. Next po. So, mag-focus po tayo sa people. Kung nakita niyo po yung unang slide, sila po talaga ang heart or ang drivers of change, lalo na Sustainable Development Goals. Ang Linga Pete's po, ang focus po talaga is to empower. That is why the SDGs really empower people to make change, to make positive effects, and make the world, no, as cliche as it may sound, to make the world a better place po para sa ating lahat. So ito po, balik po tayo. Yung mga larawan po kanina, yung sa people, pwede pong pabalik mo sa slide. Sila po ay mga, nakasama ko na po, mga katrabaho ko po dati dahil ako po ay nagtrabaho dati sa isang NGO for farmers and fisher folks. Balik po, next na po. So nabanggit ko nga po, ito yung 5 that we focus on. No poverty, no hunger, good health and well-being, quality education, and gender equality. Next. So tignan natin, ito po yung mga plan that we achieve, no? We want to achieve those 5 goals. Pero ano nga ba ang estado ng ating pamayanan ngayon kung kukumpara natin sa tina-target natin for the next 6 years na lang? Next po. Una po yung no poverty. Ito po yung 5, marami pong targets talaga yan, pero let's focus on these 3. Yung unang target, sabi po dito, by 2030, eradicate extreme poverty for all people everywhere. Currently measured as people living on less than $1.25 a day. So, magkano $1 ngayon po kumpara sa piso? Magkano po? 54, 55. So, ang goal po, sana by 2030, ma-eradicate o mawala po. Lalo na po yung mga individual na namubuhay less than $1 or less than 50 pesos. At hindi naman po, tawag dito, hindi naman po may iwasan, no? Lalo na sa bansa natin, na marami pa rin po ang nakakaranas nitong ganitong sitwasyon sa buhay. Yung isa pa pong target, no, na pati yung mga vulnerable sektor, sana makaalis doon sa tanikala, ikaha ng kahirapan. At ikahuli, maliban sa pagtakas sa kahirapan, maging resilience. May resilience, no? Hindi lagi tayong umaasa sa mga sinasabi nilang dole-outs, or mas maganda ay magkaroon ng sistema that would ensure to lessen the poverty that people are experiencing. So, na-experience ba natin to? Sa tingin niyo po ba may experience tayo na unti-unti nang umaangat ang buhay? Kayo po, sa ating mga kasama dito, may unti-unti na bang pangarap ng pag-unlad or pag-asa rather? Meron naman. Okay, that is very good to hear.
Next po. Kung titignan natin yung level ng kahirapan sa Pilipinas, noong 2023 po, ayon sa isang speech ni Secretary Arsenio Balisacan sa isang address niya sa NEDA, 22.4 or 4.51 million people daw po are below the national poverty line. So, nasa extreme na kahirapan po sila. Marami po yun. Kung kahit sabihin natin 100 million tayo, that's still a lot of people. At kung pupunta tayo sa rural na pamayanan or yung mga kung saan po nakatira ang ating mga magsasaka at mangingisda, mataas po ang poverty incidence rate, 36%. Pero sa urban, 13%. Nakita po ba natin yung disconnect na parang ang mga magsasaka at mangingisda ang nagbibigay ng pangunahin nating pangangailangan. Pero bakit silang naghihirap? Diba? So ito po yung mga ginugol sana ng SDGs natin para maalis sila doon sa ganong level ng pamumuhay. Maging mas malaya, magkaroon ng socio-economic freedom. Meaning po, may maayos na trabaho, mapag-aral nila ang kanilang mga anak at hindi na lang laging nasa isang tuka na klase ng pamumuhay. Next po tayo. Marami pong issue kung bakit po mahirap ang mga magsasaka at mangingisda. Yung hindi pa po nadidistribute na land. Matagal na po itong figure na to, I think 2020 pa. Ito po ay issue din ng agawan sa lupa regarding sa land distribution. Hindi ko na po ito masyadong paglalalimin kasi haba po tayo ng usapan dito. Next po, land conversion. Marami pong mga lupa na magsasaka, pati na nga rin po yung pati po sa mga areas ng municipal waters ay ine-encroach. Meaning, kino-convert. Saan siya kino-convert usually yung mga sakahan? Alam niyo po yan. Condo, ano pa? Mall, ano pa po? Subdivision. Makakain ba natin yung yung semento? Makain niyo ba yung semento? Diba? Usually, ang ibibigay, okay, babayaran yung lupa. Pagkatapos, walang sustainability. Bibigyan ka babayaran, okay, paano namubuhay yung mga magsasaka natin? Hindi naman po dapat lagi magkaaway o magka-clash na konsepto yung maayos na tirahan ng tao at pagkain. Doable naman po kung may maayos na land use planning at laging pahalagahan ang mga magsasaka at mangingisda natin. Next po. Ayan, ito yung sakahan na naging next po, naging mall. Okay, next po. Pamilya po ba, alam niyo po ba kung saan tong lugar na to? Sa Surigao, Palawan, Minahan. So sinisira din po ang ating mga kalikasan. No? Ako po, personal ko pong nakita sa Surigao. Naalala niyo po ba si Secretary Gina Lopez? Love ko po talaga yon. Dinala niya po kami sa Surigao. Pinakita niya po yung epekto ng pagsira sa kalikasan na nakakapagtaka. Sinasabi natin na mayaman tayo, mayabong ang Pilipinas sa likas na yaman. Pero bakit natin sinisira? At the expense of the people living there. At in the long run, tayo rin ang mawawalan. So yung ating kagubatan po, no? Yung ating kabundukan naging ganyan. Sabi nga nila, huwag mong baguhin ang kabundukan, hayaan mo ang kabundukan na bumago sa'yo. Pero anong ginawa natin? Sinira natin sila. Next po. So ito yung dati, tapos nasisira na lang. Next po. Yun, nabanggit ko nga po, encroachment of municipal waters. Mas applicable po ito sa mga fisher folks natin. Kasi di ba po, maliit lang naman yung municipal area, no, yung sa mga baybay dagat. May mga malalaki pong fishing vessels na nakikiagaw pa sa pagkuha nila ng isda. Ang nangyayari, napipilitan po yung maliliit na magsaka na dumayo sa lugar na hindi na po pag-aani ng Pilipinas. Ang nangyayari, sila po ay nauhuli. Minsan nawawalan pa ng, nagkakaroon pa po ng gulo internationally, no? So yun po yung mga aksyon na ginagawa ng ilang tao that really affects the people, especially those living in, yung mga nasa laylayan nga po. Next po. No hunger. Sino dito ngayon ang busog? Oo, nakakatawa, busog kayo. Pero hindi po lahat nakakaranas ng kabusugan. May iba po na yung nagda-diet sabihin na gutom, pero ang dami po na gutom, wala pong makain. Hindi po food secure. At again, kabalitunaan po ito sa fact na agricultural country tayo. Ang mga magsasaka natin, minsan sila pa ang gutom. Sila ang nagbibigay ng pagkain. Ito po yung mga targets
At nakakatuwa na rin naman po na marami pong organisasyon championing the rights of the farmers and fisher folks. At may mga batas na rin po na naipasa na nagbibigay ng focus sa SDGs. Tinaasan po, alam ko may mga tax po nagtaas dahil nagbibigay ng portion nun para sa mga programa sa SDGs. If I'm not mistaken, RA 2147 po yata. Next po. So ito po yung mga inaasam natin para magkaroon ng food security, no? At gumaan o umaluwan ang buhay ng mga mangingisda at magsasaka. Magkaroon ng resource tenure. Yung lupa nga po, no? Land productivity consistent with principles of sustainable agriculture. Again, hindi mo sinisira yung lupa, you develop and you coexist without depleting the natural resources. At syempre, sino po naniniwala dito na dapat po nating pangalagaan ang ating environment? Di ba lahat? Kasi nakaasa tayo, ang pagkain din natin, nakaasa sa environment. So, forest and environmental protection, mahalaga po yan, to ensure no hunger. And next, community-based enterprises. Ano nga yung seeds, yung jackpot seeds? Alam ko, ito ay maging social enterprise, no, sa Linga Feeds. So, supportahan po natin yan. It's a way for us to give back to our farmers. Next po. Ito nga, yung kulang na suporta ng gobyerno. Ngunit I think things are changing and people like you. Sino po ang gustong sumama sa laban para sa mga magsasaka? Taas nga kamay. Ayan. So kung ganito yung mga tao everywhere we go, we can ensure na there will be no hunger in the near future. And of course, the farmers, fisher folks will have their rights protected. Next. Good health and well-being. Nabanggit nga po ang Linga Feeds, very big on this. And we thank you, no, for doing that. Mahalaga po na lahat ng tao ay malusog at malayo sa sakit. At hindi lang yun, no, may iwasan natin yung pagkakasakit. Ibig sabihin, maayos yung nutrisyon natin. Kung titignan mo, ang good health and well-being ay nakatali din sa maayos na pagkain. Babalik at babalik tayo sa agriculture, sa mga magsasaka at mangingisda natin. Next po. Quality education. Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all. So lahat po, pag sinabing everyone, inclusivity, it includes each and everyone, babae, lalaki, ano man ang iyong soji, saan ka man nakatira, may karapatan ka para makapag-aral, matuto. At ang alam ko po, baka may scholarship program na rin soon ang Linga Feeds. So, pasok po ang kanilang ginagawa in terms of SDG number 4. Kung nais nyo po makakuha ng copy ng presentation, just tell us po, no? We can provide you a copy of that. Eh, medyo nagka-problema lang po siya. Okay. Ilan nga yung SDGs natin? 17. Papa-memorize ko po yun sa inyo. Just kidding. Eh po, marami po organisasyon ngayon na are very big on SDGs. There are youth organizations that were created solely for the implementation of SDGs. Next po, ang ikalima ay yung gender equality. No? Ensure women's full and effective participation and equal opportunities. Actually po, bago po ako magsimula sa industriya ng NGO na development work, may issue po dati kung sino ba ang dapat tawagin magsasaka. Yung lalaki lang bang nagsasaka o pati yung asawa niya na tumutulong. Ngayon po na-resolve na siya na kahit po kayo tumutulong at hindi ikaw mismo nagsasaka, ikaw ay magsasaka. Pati po ang mangingisda. Ang mga kababayan po kasi usually na mangingisda, sila po yung naghihimay yung gumagawa ng net. So tinatawag na rin po sila magsasaka. So yung mga ganito pong changes that would ensure equality in gender. And when I say gender, yung SOGI po, no, yung sexual orientation, gender identity, and expression. So again, inclusive po lagi ang SDG. Ang sabi nga po sa SDG, leaving no one behind. Walang naiiwan. Lahat tayo dito magkakasama sa pagulay. Okay. Next po. Next na po iyan. So, ano nang gagawin natin? Ngayong nalaman natin yung SDGs at nakumpara natin siya sa estado ng pamumuhay natin. Ano na pong next nating step? Okay, napatahimik sila. Sa tingin niyo po, ano ang next step?
kayo po, personally, anong dapat natin gawin? Nag-iisip sila. Kids there, what do you think we should do? Okay, so, for example, when you focus on the environment sa kids, tanong natin, should you use plastic when you drink water or you should bring your tumbler? Tumbler, right? So that's also sustainability. That focuses on SDG, I think 12, life could be life on land, life on water, and even climate justice. So that's sustainability. Kasi yung plastic natin, pag tinapon, saan siya napupunta? It can create microplastics in the air and even in the air that we breathe. So next po, ano ba yung mga pamamaraan natin? Advocacies. Sumali tayo sa mga advokasiyang naglalayon o nagsusulong ng mga SDGs. It can be minsan nga kahit sa social media may makita tayo yung pagbabasa. At of course, yung pagbabasa na yon sasamahan natin ng research. Kahit yung simple paggamit ng social media, mag-share tayo ng mga credible sources on how to fully live a lifestyle that is based on the SDGs. And of course, kung may mga grupo po na nagsusulong ng mga karapatan ng different people na nakaangkla sa SDG, please do so. Social enterprises. Ito nga po, nabanggit ko yung kanina po, yung sa social enterprise ng Linga Pleads. So let's support those, yung mga small businesses, lalo na po if it started or founded by individuals na we really need to support. Farmers, fisher folks, indigenous peoples, women, LGBTQ community. Let us support all of those business initiatives po nila. And of course, yung mga NGOs and foundations, kagaya po ng Linga Pleads Foundation, supportahan po natin yung kanilang mga ginagawa. Huwag lang po tayo naka-standby lang. Let's not be passive on the things happening on the world. Let's participate more. Let's focus on how to make the world a better place, no? Especially for people who are really in. Okay, next. Kung titignan po natin, no, lahat ito nakaangkla, pag po ito ginagawa, because you are very passionate on things. Yung mga paggawa po ng SDG, hindi mo yan sisimulan or tatapusin kung wala kang pagmamahal or passion for the things that you do. So nakita po natin yung salitang passion, no? How do you spell it? P-A-S-S-I-O-N. But ako po, as a development worker, in order for me to completely submit myself to the passion and also to share it to people, I spell passion differently. Next po. I spell it na nilalagyan ko ng letter T, yung gitna ng I at O. Bakit? Because when you're passionate about something, next, you pass it on. Yun po. So sana po, pagkatapos po nang nalaman nyo, yung passion po natin for helping the farmers at yung pagpapatuloy ng mga gawain ng SDG ay ipasa po natin. Let's pass it on. Salamat po.